Yang lahat ng projects na hindi lang flood control, dapat lang. Kasi tingin ko pag nagnakaw ka sa flood control, malamang sa hindi magnanakaw ka rin sa mga mahirap i-audit na projects. Like road reblocking. Yung mga cat's eye na yan, laki ng kita dyan. Ano lang yan Kaya nagtaka ako dati, bakit ang cat's eye, pwede namang every 3 meters yan, by sunod-sunod. Ano yan overpriced yan. Lahat ng may proyekto ng mga cat's eye na yan, yung slope protection, imbestigahan. Kaya ako, ang tingin ko dyan, hindi yan damay. Hindi damay. Ang damay kasi wala kang kinalaman, tapos nadamay ka lang. No. Para sa akin, imbestigahan yan, kasama yan sa imbestigahan. At sabi ko nga kanina, hindi lang siya mag-imbestiga ng other projects, mag-imbestiga siya other provinces. Tulad dito. Ako naman, wala naman akong pili Alam niyo ba, ang flood control projects, noong 2022 to 2025, under President Marcos and of course Speaker Romualdez, was $21 billion, $21.6 billion more or less. Can you imagine that in 3 years of the Marcos regime? So, sabihin mo lang, 10% of the 21 billion o 20%, kahit 10% lang. My God, that's $2.1 billion. That could, 8 times 50 mo na lang yan. Hundreds of billions. And President Duterte should not say it didn't happen in his term. From 2016 to 2021, President Duterte's flood control projects, $11.5 billion. That should also be investigated. Kami naman sa bayan muna, wala kami pakialam kay Marcos Duterte. Kung magnakaw ka kay Leni Robredo, sino ka man. Wala kaming problema, administrasyon ka man o opposition, pag nagnakaw ka. So, dapat, lumabas na ito. Itong ICI naman, otro ito Independent Commission, masyado silang sekreto sa inimbestigahan nila. Dapat ihayag mo yan. So para sa akin, tama lang na may investigasyon, sige na, may Senate hearing. Kung sino man yung talaga nila dyan, sige na, may Independent Commission. Pero hindi dapat huminto doon yung issue na ito. Doon tayo nagkamali sa Napoles Yung Napoles, 10 billion pesos lang yon. Nag-file kami sa Korte Suprema, nanalo kami. Nanalo kami at na-declare non-constitutional yung PDAF. May nakasuhan ng 3 senador at ilang congressman. Lahat tayo, parang biglang, okay na, good. Hindi. Kita mo, anong nangyari doon? Huwag tayong lumubay. Ang panawagan ng anti-corruption drive, syempre, una, huwag kayong mangurakot. Pangalawa, lahat ng nangurakot dapat managot, dapat makulong. Yun ang pangalawa. Pero pangatlo, ang corruption sa Pilipinas, systemic. Sistema to. Hindi yan mawawala kung manalo ka ng 1, 2, 3 kaso sa Korte Suprema. Hindi yan mawawala, may kakasuhan ka 2, 3 senador. Kita nyo anong nangyari. Kung hindi natin palitan ang sistema ng korupsyon, sa watain yan, may budgetary reform process. Dapat yung BICAM na yan, huwag nang tulutan yan na kung saan-saan nagmi-meeting yan. Dapat may transcript yan. Dapat ang BICAM meeting sa budget, naka-livestream. Hindi pwede kung saan-saan napupuntang budget, sino ba nag-recommend niyan? Hindi mo alam. Yung may-ari ng pera, hindi natin alam paano nila ginagastos yung pera natin, sinisikreto nila. Hindi pwede yan. Pangalawa, syempre, dapat ang gwardya ng pondo linisin. We should cleanse all this, the ombudsman, COA, DBM. Matakin mo, sila dapat ang nagbabantay ng pondo. COA ka. Tapos involved ka dito. Hindi pwede yan. Linisin lahat yan. Hindi tayo titigil. Kahit may kinasuhan silang 3, 4, 5 senador o congressman, hindi tayo titigil. Linisin mo yung COA. Ituloy natin yan. Linisin mo yung ombudsman. Tuloy natin yun. Ipasa ang anti-dynasty law. Ipasa ang Freedom of Information Law. Diba? Amyendahan na yung party list na yan ng mga kung sino-sinong mga mayayamang politiko ng mga dynasty, naging party list representative na ng marginalized at underrepresented. Maraming gagawin dyan.
The moment na tumigil tayo dyan, tapos tayo. Pero, sige na, may kakasuhan sila, may makulong dyan. Pero tuloy ang ating panawagan na ipasa yung anti-dynasty law, ipasa yung FOI, lahat ng SALN ilabas. Hindi pwedeng yan. Itong announcement nila na ilabas na yung SALN, hindi yan dapat announcement lang, batas yan eh. Hindi yan pwede bawiin ng ombudsman. So yun yung mga iibig kong sabihin, systemic reforms. Palitan ang budgetary reform system, ang budgetary system para maging transparent, accountable, and of course, participatory. Dapat